Mga totoong medical facts tungkol sa diabetic chronic kidney disease. Walang drama, purong science lang. Ipapaliwanag ko ang protein tug of war na nangyayari sa kidneys mo ngayon. Kapag mataas ang blood sugar mo ng matagal, unti-unting nasisira ang filters ng kidneys mo dahil butas na ang filters. Yung protein na sana nagagamit ng katawan, tumatagas palabas sa ihi. Ang tawag dito ay proteinuria. Dito nag-uumpisa ang delikadong tug of war. Dahil nawawalan ka ng protein, nagugutom ang mga muscles mo, kaya mabilis kang manghina at pumayat. Iisipin mo na ang pinaka-logical na solusyon ay kumain ng maraming protein. Pero pag ginawa mo yan, mag-iipon ka lang ng sandamakmak na toxic waste, gaya ng urea sa dugo mo. Your damaged kidneys can filter this waste, kaya mabilis ang pagkasira nito papuntang renal failure. Ang tanging solusyon according sa clinical data, ang tamang pag-calculate ng diet mo. Hindi ito pwedeng hulaan. Kailangan mo ng high-quality protein na nag-iiwan ng mababang toxic waste sa katawan. Madalas na kailangan mo tong palitan ng plant-based protein. Ang eksaktong gramo na pwede mo kainin sa isang araw ay nakabase ng mahigpit sa result ng eGFR mo at ng kidney functions mo. Kapag sumobra ang protein, lalong masisira ang kidneys mo. Kapag nagkulang, manghihina ang katawan mo. Proper diet management requires strictly individualized medical nutrition therapy. Walang isang diet plan or magic pill na uubra sa lahat. I-share ang video na to para maikalat ang tamang kaalaman at click the link in my bio para malaman natin kung ano ang protein limit mo. Comment filter now. So, totoo nga. More on plant-based talaga ang itinuturo ng dietitian sapagkat kung quality source of protein, di mas hamak na mas pagtitiwalaan ko ang pagkain ng karne, itlog, na mas quality ang protein, most especially mga ruminant animals, and that is beef, compare naman sa plant-based. Sino sa buong buhay, sa mahabang panahon, dekada nang lumipas, na umasa sa plant-based na nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanilang eGFR? Sige nga, maglatagan nga tayo. At sa ating pinost, meron po tayong pinost na nakarecover sa CKD. At doon po sa comment section, nandun po mismo yung tao na nakarecover po sa CKD. At ilan po sa mga followers po natin ay bagsak na bagsak ang eGFR. At luto na talaga sila sa gamot. Sinunod naman ang mga advice sa mga nitong klaseng dietitian. Pero wala namang pagbabago. Tatandaan ninyo pong mabuti. Meron ngang kasabihan na kung ang isang hose ay habang ginagamit mo at may tagas, nangangahulugan ba na yung mismong tubig ang kailangan mong pigilan o kailangan mong hanapin kung saan ang may butas? Siyempre, hahanapin mo. At hindi po nangangahulugan na kung protina ang tumatagas ay ititigil mo ang pagpasok ng protina. Hindi pa pwedeng ganun. Maling logic po yun. Mas nangangahulugan na mas kailangan po talaga natin ng rich in protein. At ang lagi ko pong isinasuggest, the moment na nasa ganito ka ng sitwasyon na sira ng eGFR mo, ang tawag po nito, meron ka ng health issues, mas lalo kang maging more active, magkaroon ng mas positibong pananaw sa buhay, positive mindset, mas lalo kang manalangin, mas mapalapit sa Panginoon, change your lifestyle. In a holistic form, talagang kailangan nyo po talaga na magkaroon ng matinding magbabago. Pero, hindi nyo po pwedeng iasa ang protein is sa plant-based diet. Hindi po pwede. Sapagkat ako na po mismo ang nagsasabi po sa inyo, marami po tayong natulungan na bumababa ang kanilang creatinine, hindi po nag-undergo ng dialysis dahil po sa patuloy na pag-increase ng protina na pinapakain po natin sa kanila. At abangan nyo po, may mga magko-comment po dito, numero 1,
ay yung mga natulungan and most especially na magbibigay ng negatibo ditong mga salita ay mga dalubhasa based on science pero gaano ba katotoo? Lagi ka bang aasa by the book or mas paniniwalaan natin yung mga taong ginawa ang meat-based diet at nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanilang mga sakit karamdaman, most especially sa may mga CKD. Kung napanood nyo po ito, pwede ko po kitang tulungan, i-guide po kita kung anong klaseng pagkain, yung tamang transition from high carbs or low carbs to meat-based diet upang magkaroon ng malaking pagbabago ang kalusugan na ang akala mo ay wala ng pag-asa. Yun pala, meron pa. God bless everyone. Think about it.